Sabay-sabay po nating basahin ang unang aklat ng mga taga-Korinto, chapter 14, verses 1 to 25. Pagkamithiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesia ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit higit na gusto kong kayo'y makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita ng iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesia. Kaya mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang papakinabangan ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos nang nalalaman ko tungkol sa Kanya ng mga mensahe mula sa Diyos at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninyo man kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din naman, paanong malalaman ninyo man ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan para kayong nakikipag-usap sa hangin? Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan, ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesia. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paano makakapagsabi ng amen ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espiritual ng iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libo-libong salitang wala namang nakakaunawa. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan, ngunit sa inyong pangunawa maging tulad kayo ng matatanda. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya at sa mga di sumasampalataya. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sabing sira ang ulo ninyo? Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang di nakakaunawa o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan. Madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa inyo.